Makikita ang isang pares ng mga paang nakayapak na naglalakad sa gitna ng nakabubulag na bagyo ng nyebe. Ang taong naglalakad ay si Prophet Rune, isang babaeng blonde na nababalot ng anino ang mukha. Nakasuot siya ng itim na kapa sa ibabaw ng isang puting damit, habang ang kanyang mga kamay ay nakagapos sa mabibigat na kadena. Buong tapang siyang naglalakad patungo sa bitayan upang harapin ang kanyang kamatayan. Tatlo sa kanyang mga tagasunod na nakasuot ng puting kapa ang napaluhod sa malamig na nyebe. Humahagulgol sila at pilit na itinataas ang mga kamay patungo sa kanya dahil sa kawalan ng pag-asa. Huminto si Rune at sinabi sa kanila, na gaya ng nakasaad sa lumang kasulatan, kapag ang pastol ay hinampas, ang mga tupa ay magtatakwil sa akin. Binalaan niya sila na sa huli, iiwan din nila siyang lahat. Isang batang disipulo, na nakatakdang maging susunod na papa, ang napahawak sa kanyang dibdib. Nangako siya na kahit talikuran pa siya ng lahat, hinding-hindi niya ito gagawin. Mahinahong sumagot si Rune sa kanyang pangako ng may babala, bago pa man tumilaok ang manok bukas ng umaga, 3 beses mo akong itatwa. Nagsimula na ang parusa, walang awang pinagsasaksak si Prophet Rune ng mabibigat na sibat. Namatay siyang nakagapos sa isang malaking krus na kahoy sa gitna ng nyebe, habang ang kanyang katawan ay tadtad ng mga sandata. Pinapanood ng mga armadong gwardya ang eksena habang ang batang disipulo ay nakatingin lang, walang magawa. Tulala siya sa wala ng buhay na katawan ni Rune, paralisado sa gulat at kilabot. Biglang humarap sa kanya ang 2 malaking berdugo. Habang nakakross ang kanilang mga sibat, pilit nilang itinanong kung kilala ba niya ang makasalanang ipinako. Dahil sa takot sa mga talam na malapit sa kanyang mukha, pinagpawisan ng bata at agad na itinangging kilala niya ang babae. Tumalikod siya, niyakap ang sarili, at nang mamaliit sa takot. Ngunit naputol ang kanyang pagsisinungaling nang ituro siya ng isang utusang babae. Sinabi nito sa mga gwardya na natatandaan niyang lagi itong nagmamakaawa sa makasalanan para turuan siya at lagi rin itong nag-uutos sa kanya. Muling itinanggi ng batang disipulo ang paratang, at isinumpapang wala siyang kinalaman sa babaeng iyon. Maya-maya pa, pinalibutan na siya ng mas maraming armadong gwardya. Tinakot nila ang batang nakatalukbong, at sinabing ang kanyang punto sa pagsasalita ang nagpapatunay na isa siya sa mga tagasunod nito. Dahil sa sobrang takot, napaluhod ang disipulo sa malamig na nyebe. Umaagos ang luha sa kanyang mukha habang tarantang nagmumura at nanunumpa sa harap ng mga gwardya. Isinigaw niya ang kanyang ikatlong pagtanggi, pilit na iginigiit na hindi niya kilala ang babae. At habang sumisigaw siya sa paanan ng dugo ang katawan ng propeta, tumilaok ang manok. Natupad ang hula ni Rune. Balik sa kasalukuyan, sa loob ng gumuhong stadium, nakatayo sina Dolores at Vikir, na nagpapanggap bilang ang Nighthound, sa harap ng isang dambuhala at nakakatakot na demonyo. Ang halimaw na ito ay ang mismong demonyo na Samaira sa Academy at nagdulot ng trahedya sa Colayso sa orihinal na timeline. Ang pangalan niya ay Amdusias, ang ikalimang haring demonyo sa 10 Elite Corpses, kilala bilang isang immortal na sakuna at mortal na kaaway ng sangkatauhan. Ang ibig sabihin ng kanyang pangalan ay, walang kwenta. Itinuon ni Amdusias ang kanyang nagliliyab na pulang mata kay Vikir, dahil naamoy nito ang malapot na dugo ng demonyo sa kanya. Itinuro ng halimaw ang matutulis nitong kuko kay Vikir. Tinanong nito kung siya ba ang Nighthound na pumatay sa kanyang mga kasamahan, at tila nagulat pa itong makita siya roon. Mula sa likod ng kanyang maskara, napagtanto ni Vikir na ang nakakasulasok na amoy na galing kay Headmaster Winston ay amoy pala ng demonyong ito. Naalala niya ang kanyang nakaraang buhay at naisip na dapat ay 6 na buwan pa bago dumating si Amdusias. Gayunpaman, alam ni Vikir na hindi siya pwedeng mag-aksaya ng oras sa pag-iisip kung bakit nagbago ang timeline. Nagliyab ang kanyang espada sa pulang enerhiya habang humaharang siya sa harap ni Dolores para protektahan ito. Humanda siyang umatake, pulsigidong pigilan ng demonyo bago pa nito magamit ang buong lakas. Gamit ang kanyang nagniningning na pulang mata, tinitigang maigi ni Vikir ang kalaban. Malinaw niyang nakikita ang dugtungan ng kaluluwa ni Headmaster Winston at Amdusias, katulad ng nakita niya kina Camas at Ser noon. Sumugod pa sulong si Vikir, nagliliyab ang pulang espada habang pinakakawala ng ikapitong teknik ng pamilyang Baskerville. Sa kanyang pagsugod, inisip ng demonyo na ang kanyang mahinang bersyon noon ay madaling mapapatay ng atakeng ito, ngunit biglang binunot ng dambuhalang Amdusias ang kamao nito, habang ang braso ay nababalot ng asol na enerhiya. Nabigla si Vikir sa bilis ng ganti ng demonyo. Sumuntok ang demonyo, at nagpakawala ng isang makapal na kanya ng asol na enerhiya na nagpatalsik kay Vikir.
Dahil sa tindi ng tama, napadura ng dugo si Vikir, gulat sa lakas ng buwelo ng halimaw. Tumama siya sa isang pader na bato at bumagsak sa mga guho. Lumapit ang demonyo at sinabing hindi na sapat ang lakas ni Vikir. Habang nakangisi ang matatalim nitong ngipin, tinuya siya ni Amdusias at sinabing wala nang bisa ang kapangyarihan nito laban sa kanya. Sa hangaring tapusin na ang laban, tumalon ng mataas ang demonyo at ibinagsak ang kanyang kamao para sa isang nakakadurog na suntok. Sa kabila ng panganib, nananatiling kalmado ang ekspresyon ni Vikir sa likod ng kanyang maskara habang inihahanda ang kanyang sandata. Eksaktong bago tumama ang suntok, isang pulang mahiwagang harang na may mga nagniningning na runes ang lumitaw sa kanyang harap, at isang kakaibang boses ang narinig. Ang harang na ito ay si Dek Arabia. Nagtanong ang buhay na palawit kung huli na ba siya, at mahinahong sumagot si Vikir na dumating ito sa tamang oras. Agad na nakilala ni Amdusias ang kalasag bilang si Dek Arabia, ang ikapitong bangkay. Tinuya niya ito at itinanong kung nasaan na ang dati nitong lakas at kung bakit ito umaasta na parang isang masunuring aso sa mga tao. Nakatitig gamit ang kanyang nag-iisang mata, sinabi ni Dek Arabia na sadyang mapang-uyam pa rin si Amdusias gaya ng dati. Gayunpaman, tila kinakabahan si Dek Arabia at itinanong kung bakit kakaiba ang nararamdaman niya kay Amdusias. Habang bumabalot ang asol na enerhiya sa halimaw, itinanong ni Dek Arabia kung nararamdaman din ba nito ang kapangyarihan ng Marquis of Discord na nagmumula rito. Sa di kalayuan, nakatayo si Dolores sa gitna ng mga guho. Dahil sa gulat sa gulo ng paligid, mahina niyang tinawag si Vikir sa kanyang alias na Sir Van, nang mapagtantong nagkahiwalay silang dalawa. Ang takot sa kanyang mukha ay napalitan ng determinasyon. Nagpasya siyang hindi siya pwedeng manood lang, kailangang gawin niya ang lahat para makatulong. Humarap si Dolores kay Headmaster Winston, nakatitig sa nagniningning na lilang puso ng demonyo na nakabaon sa dibdib nito. Lumapit siya rito at sinabing hindi na ito ang propesor na kanyang kinilala. Itinanong niya kung anong mga kasinungalingan ang ginamit ng demonyo para mauto ito. Habang nakakuyom ang mga palad, mariin niyang sinabi na ang mga demonyo ay purong kasamaan at kabaligtaran ng katarungan. Habang papalapit, nakiusap siya rito at ipinaliwanag na ang tanging hangad ng mga demonyo ay lipulin ang sangkatauhan. Nagmakaawa siya na sirain na ang kontrata bago pa mabuno ang mundo. Umaasang may natitira pang pagkatao sa loob nito. Lumingon si Winston, na nagpapakita ng isang nagniningning na pulang mata at isang matang pantao. Malamig siyang sumagot na ang kanyang mundo ay matagal nang naging tigang bago pa niya nakilala ang halimaw. Habang nakatayo si Amdusias sa kanyang likuran, ipinaliwanag ni Winston na ang demonyo lang ang tanging nakaintindi sa kanyang pait at gamabay sa kanya. Habang nakatingin kay Dolores gamit ang kanyang magkaibang mga mata, idineklara ni Winston na ang konsepto ng masamang demonyo at mabuting tao ay walang saysay para sa kanya. Hawak ang kanyang dibdib sa galit, ikinatwiran niya na ang kabaligtaran ng katarungan ay hindi kasamaan, kundi isa lamang ibang uri ng katarungan. Gamit ang kanyang nagniningning na pulang mata, idineklara niya na ang katarungang hangad niya ay ang pagbagsak ng sangkatauhan. Tinawag niya si Dolores bilang Dolores Rune Quo Vadis, at pinaalalahanan ito tungkol sa madilim na kasaysayan ng kanyang pamilya. Sinabi niya na siya ang ina po ng disipulong nakaligtas sa pamamagitan ng 3 beses na pagtatwa sa Diyos. Nanatiling tahimik si Dolores habang tinatanong ni Winston kung bakit ang isang katulad niya ay magpoprotekta pa sa mga tao, gayong alam naman niya kung gaano kababa ang kayang gawin ng mga ito. Sa kabila ng mga salitang ito, sumigaw pabalik si Dolores. Sinabi niya na kahit sa gitna ng kawalan ng pag-asa, ang mga tao ay may kakayahang maniwala na kaya nilang piliin ang pinakamabuting landas. Pinagtawanan lang siya ni Winston at kinwestiyon ang saysay ng ganoong klaseng bulag na pananampalataya. Itinuro niya ang walang malay na si Professor Sadie. Itinanong niya kay Dolores kung naniniwala ba siya na ang babaeng sumira sa academy at umatake sa kanya ay pinili rin ang pinakamabuting landas. Napatahimik si Dolores, ngunit muling hinarap si Winston habang ipinagpapatuloy nito ang kanyang malupit na pagsubok. Gamit ang itim na mahika, itinaas ni Winston ang isang duguang lalaki sa hangin. Ang lalaki ay nagbagong anyo, at may mga asul na kristal na nakabaon sa katawan nito. Itinanong ni Winston kung ano ang tingin niya sa kriminal na ito, bago malakas na ibinalibag ang lalaki sa sementadong sahig, na naging sanhi ng pagkakabitak ng lupa. Sa sobrang kilabot, nagpatikip ng bibig si Dolores habang tinatanong siya ni Winston kung naniniwala pa rin ba siya na ang kriminal na ito ay makakatahak sa tamang landas. Habang humuhupa ang alikabok, pilit na bumangon ang sugatang lalaki. Mayroon itong kulay tsokolating buhok,
balbas, at mga kristal na bumabalot sa katawan. Nang makita ang mukha nito, nabulol si Dolores sa hindi paniniwala nang makilala ang halimaw bilang ang sarili niyang ama. Samantala, pinagmamasdan ni Vikir ang lahat habang ang buhay na kalasag na si Dec Arabia ay nagtataka kung paanong nailalabas ni Amdusias ang enerhiya ng Marquis of Discord. Nang marinig ito, nabigla si Vikir at napaisip kung talaga bang taglay ng demonyo ang ganoong klaseng kapangyarihan. Isang higanting mukha na gawa sa asul na enerhiya ang biglang lumitaw sa hangin. Kinumpirma ni Dec Arabia na nararamdaman niya ang dakilang lakas ni Andres, ang unang bangkay at pinuno ng siyam na haring demonyo. Galit na ipinaliwanag ni Amdusias na dahil sinira ni Vikir ang kanilang mga plano at pinatay ang kanilang kauri, isinantabi na ng mga natitirang haring demonyo ang kanilang dangal. Inamin ng halimaw na kinailangan nilang magmakaawa kay Andres para mahiram ang matinding kapangyarihan nito. Habang nakakuyom ang kanyang kamao na nagliliyab sa asul na enerhiya, sinabi ni Amdusias na kahit ketiting na bahagi lang ng lakas ni Andres ay sapat na para maging napakalakas nila, sabay babala kay Vikir na siya na ngayon ang biktima. Agad na nauwi ang lahat sa isang mabilis na bakbakan. Nagdulot ng mga shockwave sa buong arena ang pagbabanggaan ng pulang aura ni Vikir at asul na kidlat ni Amdusias. Dahil sa bagong bilis at lakas ng demonyo, mabilis nitong nalamangan ang espadang Beelzebub. Isang malakas na suntok sa mukha ang pinakawalan ni Amdusias kay Vikir, na sinundan agad ng isang matinding sipa. Hindi binigyan ni Amdusias ng pagkakataong makabawi si Vikir at agad itong tumalon paitaas. Habang nag-iipon ng asul na enerhiya sa kanyang mga nakataas na kamao, masamang nakatingin ang halimaw sa kanyang target. Pagkatapos ay buong lakas itong bumagsak sa lupa, na nagdulot ng malaking bitik at crater. Ginamit ni Vikir ang usok at mga guho bilang panangga para tahimik na makapunta sa likod ng dambuhalang demonyo. Habang nagniningning ang kanyang pulang mata, tinipon ni Vikir ang kanyang aura para sa isang huling pagkakataong umatake. Nagpakawala siya ng isang malapad na hiwa ng pulang enerhiya, sinusubukang tamaan ang demonyo habang iniiwasan ang mahahabang galamay nito. Ngunit sadyang napakalaki ng agwat ng kanilang lakas. Madaling naiwasan ni Amdusias ang talam at sa isang kisap mata ay napunta sa likuran ni Vikir, sabay uyam na napakabagal nito. Inipon ng demonyo ang lakas sa nagniningning na kristal sa kanyang ulo para sa isang higanting atake habang isinisigaw ang alyas ng Nighthound. Sa isang malupit na birada, nagpakawala si Amdusias ng asul na enerhiya na nagpabagsak kay Vikir sa sementadong sahig, kung saan tumalsik ang mga pira-pirasong bato. Habang nakatayo sa gitna ng pagkawasak, inamin ni Amdusias na may hangganan ang paggamit ng hiram na lakas, pero kampante siyang sapat ang kanyang katawan para durugan ang isang swordmaster. Sa gitna ng mga guho, napadura ng dugo ang sugatang si Vikir. Lumulutang sa malapit, kinakabahang nagtanong si Dec Arabia kung bakit hindi nito ginamit ang harang ng kalasag para sanggain ang atake. Sa kabila ng mga sugat, sumagot si Vikir na itinatabi niya ang kalasag para sa oras na kailangan na ito, at iginiit na kaya niya itong harapin ng mag-isa. Pagkarinig nito, tinawag siyang hangal ni Dec Arabia. Sa likod ng kanyang maskara, tinanggap ni Vikir ang malupit na katotohanan, habang nakatitig sa kalaban. Inamin niya sa sarili na halos hindi na niya mapantayan ang lakas ng demonyo, lalo pat kititing na bahagi lang ito ng tunay na kapangyarihan ni Andres. Nakatayo sa harap ng sugatang Nighthound, napansin ni Amdusias na nakatayo pa rin si Vikir at mapang-uyam itong pinuri dahil sa pagiging kasing kunat ng isang bangag na politiko. Hindi nagpatinag, mahinahong sinabi ni Vikir na nalalasing lang ang demonyo sa bago nitong lakas, na ikanalito naman ni Amdusias. Ipinaalala ni Vikir sa halimaw ang isang malaking butas sa plano nito, kapwang namatay si Headmaster Winston o naputol ang kanilang kontrata, maglalaho rin si Amdusias. Itinanong niya kung bakit mas pinili ng demonyo na humiwalay sa kanyang kontraktor habang nasa gitna ng labanan. Duguan man pero puno ng determinasyon, hinamon ni Vikir ang kanyang kalaban. Itinanong ni Vikir kung ang labis na kaiabangan ba ni Amdusias ang humahadlang sa kanya para magamit ang kanyang buong lakas. Bilang tugon, kinilala ni Amdusias na alam ng Nighthound na nananatiling tapat ang kalasag na si Dec Arabia sa Panginoon nito. Ipinaliwanag ng demonyo na iniwan niyang mag-isa ang kanyang human contractor dahil nagtitiwala siya rito. Nilinaw niya na hindi siya nagtitiwala kay Winston bilang tao, kundi nagtitiwala siya sa matinding galit nito laban sa mundo. Ibinunyag ni Amdusias na ibinigay niya ang kanyang lakas kay Winston dahil ang headmaster ay tunay na nagnanais sa pagbagsak ng mundo. Ang nagniningning na lilang puso sa dibdib ni Winston ay ang tinatawag na Tree of Falling,
Ang mitya para tuluyang magising ang buong kapangyarihan ng demonyo. Nabigla si Vikir dito, at pinagpawisan ng mapagtantong nasa kamay ni Winston ang mapanganib na bagay na iyon. Habang nakangisi ng malupit, inamin ni Amdusias na sadyang binuo niya ang sitwasyong ito para mapanood ang pagpapatayan ng mga tao, dahil isang malaking panghihinayang kung hindi niya masasaksihan ang palabas na ito. Samantala, napatulala si Dolores sa kilabot habang tinatawag ni Vikir ang kanyang pangalan. Hindi siya makapaniwala habang nakatingin sa nagbagong anyong lalaki na balot ng mga kristal sa sahig, at itinanong kung ito ba talaga ang kanyang ama. Nang dahan-daang abutin ng kanyang kamay ang mukha nito, nanlaki ang mga mata ng kanyang ama sa tindi ng takot. Mabilis itong napaatras sa sahig, nagsisisigaw sa takot at nagmamakaawang huwag saktan. Tarantang nangako ang kanyang ama na susunod sa anumang utos habang malamig na nanunood si Winston mula sa likuran. Nanginginig at nagmamakaawa para sa kanyang buhay, na maliit ang nagbagong anyong lalaki sa takot. Pinanood siya ni Dolores ng may awa at kilabot, habang mahinang tinatawag ang pangalan nito, Humbert. Biglang nagbuga ng pag-amin si Humbert, na ikinagulat ni Dolores nang aminin nitong siya ang may kasalanan sa lahat. Sa gitna ng kahihiyan at takot, ibinunyag ni Humbert ang kanyang katiwalian. Inamin niya ang ilegal na pagkuha ng pera mula sa kaban ng bayan at sa mga kriminal at ng simbahan para pabagsakin ang kabilang panig. Inamin din niya na minanipula niya ang pamilyang Quo-Vadis sa pamamagitan ng pagpapanggap bilang papa. Nagpakita si Humbert ng isang baluktot na ngiti, at inaming nanahimik siya kahit alam niyang may mga inosenteng bata na nawawala sa bahay ampunan. Tumatawa siya habang umiiyak. Isinigaw niya na siya ang may gawa ng lahat ng karumal-dumal na krimeng iyon habang ang mga asul na kristal sa kanyang katawan ay nagsisimulang maglagutukan at magningning. Nang marinig ang tungkol sa katiwalian ng kanyang ama, naiwang puno ng takot si Dolores. Nakatayo sa harap ng nagbagong anyong lalaki, malamig na itinanong ni Winston kay Dolores kung narinig ba nito ang pag-amin ng kanyang ama. Habang tumitibok ang lilang puso ng demonyo sa kanyang dibdib, hiniling ni Winston na isipin niya kung gaano karaming inosenteng buhay ang nawala dahil sa kasakiman ng kanyang ama na kontrolin ang pamilya. Nanliit ang nagniningning na pulang mata ni Winston habang seryosong sinasabi na hindi pa natatapos ang mga sakripisyo. Habang sumisigaw si Humbert sa tindi ng sakit at naglalabas ng enerhiya ang mga asul na kristal, ibinunyag ni Winston na ang tiwaling lalaki ay katulad ng ibang mga kriminal na binago ni Sadie, at malapit na itong sumabog. Samantala, mabilis na tumatakbo sina Bianca, Sancho, at Piggy sa loob ng gumuhong stadium para makatakas. Ang dambuhalang dami ng mana sa loob ni Humbert ay magdudulot ng isang napakalakas na pagsabog. Sa di kalayuan, tumatakbo ang isa sa mga triplets ng Baskerville habang karga ang batang si Pomeranian. Ang pagsabog ay napakalakas na banta nitong wasakin ang buong stadium at ang mga karatig na rehiyon. Ipinatong ni Winston ang kanyang kamay sa nagniningning na lilang puso, at idineklara na sa pamamagitan ng pagkawasak na ito, isa sa katuparan niya ang sarili niyang baluktot na bersyon ng katarungan. Habang sumisigaw si Humbert sa sakit, nagtanong ng malupit si Winston kay Dolores, kaya mo pa bang patawarin ang iyong ama matapos ang lahat ng ginawa niya? Hinamon niya ang paniniwala nito sa pagtatanong kung maaari pa bang mabago o matubos ang isang halimaw. Dahil sa tindi ng mga revelasyon, nanatiling tahimik si Dolores. Napayuko siya, habang nababalot ng anino ang kanyang mga mata, hindi makapagsalita ng kahit isang salita. Matapos ang mahabang katahimikan, mariing sinagot ni Dolores ang pagsubok ni Winston ng isang pagtanggi. Noong una ay nagulat si Winston, ngunit agad din siyang napapikit. Inakala niyang natural lang na itakwil ni Dolores ang kanyang tiwaling ama. Subalit muli siyang napadilat sa gulat nang magpatuloy sa pagsasalita ang dalaga. Habang napapalibutan ng maningning na gintong liwanag, iniabot niya ang kanyang kamay ng may pagmamalasakit. Mahinahon niyang sinabi na bagamat hindi niya alam ang sakit ng nakaraang nagpahirap kay Winston, naniniwala siyang kahit sa tila wala ng pag-asang sitwasyong ito, may pagkakataon pa rin itong magbago at piliin ang tamang landas. Habang nagniningning ang kanyang mga mata, nagdaop ng mga palad si Dolores sa isang panalangin at nagpakawala ng isang dambuhalang simboryo ng banal na enerhiya. Pinrotektahan niya ang sarili at ang kanyang nagbagong anyong ama sa loob ng gintong harang, habang buong tapang na isinisigaw kay Winston na tumakas na bago pa ang pagsabog. Habang bumabalot ang banal na liwanag sa buong paligid, isang kislap ng asul na kidlat ang dumaan sa paningin ni Winston. Ang banal na enerhiyang ito ang pumukaw sa isang malalim at nakatagong alaala. Doon, nakita niya ang isang desperadong lalaki na sumisigaw na tumakas na sila,
habang isang blonde na babae ang humihingi ng tawad habang lumuluha. Napahawak sa kanyang mukha si Winston sa tindi ng kalituhan, habang pasuray-suray na napaatras. Pilit niyang inuunawa kung saan nagmumula ang mga banyagang alaalang iyon. Kitang-kita ang pagkayanig ni Winston sa kanyang nakita, at mangha siyang napatingin kay Dolores habang pabulong na binabanggit ang pangalan nito, habang buong tapang na pinuprotektahan ng dalaga ang kanyang wasak na ama. Nanatiling matatag si Dolores sa kanyang depensa, nakapatong ang mga kamay sa kanyang ama habang ang mga asul na kristal sa likod nito ay naglalamatan at naglalabas ng hindi matatag na enerhiya. Dahil sa tindi ng sakit, napalugmok si Humbert sa semento, umiiyak na hindi na niya kaya ang hirap at nagmamakaawang pasabugan na lang siya para matapos na ang lahat. Ngunit hindi hinayaan ni Dolores na sumuko ito. Inutusan niya itong magpakatatag at labanan ang paghihirap. Hinimok niya itong lumaban, hindi para sa sarili, kundi para sa lahat ng mga taong nakapaligid sa kanya. Nanatili siyang nakatayo sa tabi nito sa loob ng gintong harang habang patuloy na dumaraing ang ama. Subalit umabot na sa sukdulan ang hindi matatag na mana sa loob nito. Nagpakawala ng huling sigaw si Humbert habang bumubuga ang nakabubulag na asul na liwanag mula sa kanyang nagbibitak na mga kristal. Napuno ng luha ang mga mata ni Dolores, nakatingin ng may takot at pabulong na tumatanggi habang unti-unti na siyang nilalamon ng asul na liwanag. Mula sa malayo, agad na napansin ni Nighthound at Amdusias ang biglang paglakas ng enerhiya at napatingin sa pinagmulan ng pagsabog. Isang dambuhalang liwanag ng puti at asul ang tuluyang bumalot kina Dolores at Humbert, na nagbabantang burahin sila sa mundo. Eksaktong sarurok ng pagsabog, isang misteryosong figure na nakaitim na sapatos at may hawak na tungkod ang kalmadong humakbang papasok sa nakabubulag na liwanag. Nagulat si Dolores sa biglaang pagdating na ito. Ang bagong dating pala ay walang iba kundi ang Pope.